Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Kon. Umagang umaga. Ang dami ko na kagad iniisip. Kung nakita nyo, madilim pa. Alas 6 pa lang ngayon ng umaga. So, naka-receive ako ng email. Hey, come on. Let's go. So, naka-receive ako ng email sa iba't ibang company. 3 email yung na-receive ko na interested sila to hire me. So, nag-set sila ng interview. Hindi naman ako nagpapasa ng resume ko. So, nung binasa ko yung email, interested daw sila to hire me. Kontakin ko daw sila kung interesado ako doon sa offer. Nung tinignan ko, is herd person. Or yung isa naman, herdsman. So, sa mga di nakakalam, yung herds person is ganun din, dairy farm din. So, napapaisip ako. Kasi sinabi ko nga sa inyo, ang plano ko, kung aalis ako dito, gusto ko, yung talagang trabaho makukuha ko, yung talagang gusto ko na. Kasi sa mga hindi nakakaalam, alam nyo naman na hindi ito yung linya natin, hindi talaga ito yung hilig ko. Pero kinakailangan nating maka-adapt dahil, syempre, ito yung makakapagbigay sa atin ng status at ito yung bubuhay sa atin dito sa Canada. Kasi alam nyo naman na hindi ka mabubuhay dito nang wala kang trabaho. Yan, so tulong muna tayo dito. Habang hindi pa tapos yung group 1 kasi naipasok ko na yung group 2. So, tutulong muna tayo dito kina Alan. Ang dami ko tuloy iniisip ngayon. Kasi nung binasa ko, yung email sa akin, nakalagay doon pabahay, ano pa ba, yung good salary with benefits. So, chinecheck ko pa. Mamaya, hindi ko pa masyado nababasa lahat eh. So, alam niyo yun, sinabi ko sa sarili ko, gusto ko, kung aalis ako dito, yun talagang trabahong makukuha ko is gusto ko na. Alam niyo ba, nung mga nakaraan, ang mga kinukonsider ko, kung aalis ako dito, is yung healthcare. Kasi talagang yung healthcare dito ay talagang in demand. And aside from that, maganda yung salary. Kasi halos lahat ng kaibigan ko dito is nasa healthcare. And then yung kinukonsider kong isa is yung talagang hilig ko, which is yung mga mechanical, electrical, yan. Kaya lang syempre, hindi naman ganun kadali, lalo pat nag-aantay pa tayo ng papel natin. Alam nyo naman na tayo naka-open work permit lang. Dahil ang tagal ngayon ng process ng immigration. And then ngayon lang, pagtingin ko, mayroon pa siyang isang mahabang message na he wants to talk to me. Sabi niya sa akin, he is really interested na i-hire ako. So, tingnan natin, pagbigyan ko kung anong magiging usap, kung may magandang deal. Kasi alam mo yung, sa totoo lang, parang comfort zone ko na rin to. Kahit alam nyo naman na marami tayong pinagdaanan dito, pero yung trabaho ko dito, parang, alam niyo yung parang wala na. Para na lang tayo naglalaro. Comfort zone na walang comfort, sabi nga nila. Kasi alam niyo naman yung mga pinagdaanan natin dito, kung matagal na kayong nakasubaybay sa channel natin, talagang marami na rin kami pagtitiis. Pero sa ngayon kasi, hindi na katulad dati. Napatay-patay yung oras namin. Ngayon, pumapasok ako minsan 4 hours a day na lang, 7 hours a day. So, marami na akong time na magpahinga at magawa yung mga bagay na gusto kong gawin. Tayo guys, gumagawa dito ng dike sa katabi namin. So nagpapagawa si amo ng bagong dike kasi nga nung nakaraan, 'di ba? Kung alam niyo naman, dito sa Abbotsford binaha kami. So dati nung nakaraang 2022, bumaha din dito sa Abbotsford. So hanggang kalahati ng baka habang tinutulak hanggang dito sa bewang yung tubig. So lumusong talaga yung bota basang-basa.
So, ganun lang. Uwian na. Alam nyo, yung pumapasok ako dito, para lang akong nag-exercise. Parang alam nyo, kailangan ko lang kumuha ng ilang oras. Kasi para ma-stretch naman yung katawan natin. Kasi hinahanap-hanap na rin ng katawan ko yung gumagalaw eh. Yung kahit pa paano, kumikilos. Ayan o, guys, umaga na. Ayan o, hindi pa rin sila tapos. Ilang weeks na itong ginagawa. Kasi preparation nga nila kung sakaling bumaha ulit. So at least, dito na pupunta yung tubig. So yung pasok ko ngayon is 4 hours lang ngayong umaga. Uuwi na rin ako. Doon ako sa bahay magla-lunch. Magpapahinga, manonood ng Netflix. Baka mamaya mamasyal kami ng family ko. And then ang next na pasok ko is mamaya pa uling gabi. Yan, so tapos na kami. Magsiset up lang kami itong machine. Then uuwi na ulit. Unlike before na talagang hindi na kami nagpapahinga. 3 shift kaming na dito nagmi-milking. Ay, natapos na rin yung shift natin. Oh, bilis lang, 'di ba? 4 hours lang. So, hindi na tayo ganun kapagod. Kasi dati nung mga panahong 3 shift kami. Grabe. Eh wala pa naman nung time na yun yung pamilya ko dito. So, tanggap lang ako ng tanggap. Wala akong pakialam kung ano ibigay niyo. Basta pasok na ng pasok. Kasi saan ba naman ako pupunta? Wala din naman ako pupuntahan. Eh di ipasok ko na lang ng ipasok, 'di ba? So, hindi pa kagad ako nakauwi kasi dumating yung truck ng deliver namin. Nag-request ako ng boots. Kasi nga 1 week na ako nagtutulak ng baka, doon ako naka-schedule ngayong week. Kasi ang ginawa naming setup ngayon is 1 week na yung tulak. Kung natatandaan nyo before, dahil nga puro ibang lahi na yung mga nakasama namin dito. So kaming dalawa ni Alan, ipinix dito sa milking. So itaon din kaming dalawang magka-partner ni Alan na dalawa lang kaming nagmi-milking. And then yung mga ibang lahi, doon lang inilagay sa cow chasing. So sila lang yung nagtutulak ng mga baka. Kaya talaga sumakit na yung balikat namin dahil talagang araw-araw, 3 shift, doon lang kami sa milking. So nitong mga nakaraan, dahil nga araw-araw ako nagtutulak ng baka, yung bota ko, nabutas yata. Eh kanina naramdaman ko parang may basa-basa sa loob. Eh alam nyo naman doon sa likod, kapag naglakad ka, talagang madadaanan mo yung mga dumi ng baka. So syempre, hindi komportable sa paa kung papasok yung dumi. Kasi napipil ko kanina, sabi ko parang basa-basa yung paa ko. Kaya nag-request na rin ako ng bota. And then ngayon lang, na-check ko yung message sa atin ng dairy farm na nag-email sa atin na interested daw na i-hired ako. So nung binasa ko kasi kanina habang nagtutulak ako ng baka, so meron silang pabahay. So hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pabahay. Kung pabahay ba yun sa worker lang or kasama yung family. So hindi natin alam. So pagbibigyan ko naman kasi kanina nag-reply naman ako. Ayoko namang basta na lang i-ignore. Sabi ko I can talk right now kasi nasa trabaho tayo. So bakante ako ng 11. So tatawag daw siya ngayong 11. Tingnan natin kung ano yung offer nila. Kasi sa totoo lang guys, ini-enjoy ko na lang yung work ko dito sa farm. Can you imagine, pumapasok na lang ako minsan ng 4 hours, minsan 7 hours. So yung the rest of the day is ini-enjoy ko na lang yung oras ko together with my family. Kasi yung ano ko, may work na rin. Si Mrs. may work na rin. So, kung nagsabay-sabay kaming may work, minsan di na kami nagkikita-kita. So, okay sa akin yung pag-uwi nila na ipagluto ko na sila. Pag nagkasabay kami na walang pasok, gagala kami, mamamasyal. Well, I have my own reason why I choose to stay in this farm despite na may natatanggap tayong mga magagandang offer do sa mga kaibigan natin, sa mga followers natin, na mga namimit natin. Well, I know some of you guys na hindi ako maintindihan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, noong mga panahong marami akong oras para sa family ko, wala tayong pera. And then ngayon naman, kahit papano, meron naman tayong sapat na ipon. So gusto ko naman sana na makasama yung pamilya ko, magkaroon ng oras para sa kanila. Kasi mahabang panahon din kaming hindi nagkasama. Kaya sabi ko, itong oras na to na pinapasok ko dito sa farm, pagkamisan 4 hours, pagkamisan 7 hours, so marami akong time para sa kanila. Mas gusto ko yung pag-uuwi sila na ipagluto ko na sila, mas gusto ko yung pag-uuwi sila, wala akong pasok, yayayain ko silang gumala, lalo na yung anak ko, lumaki yan nang wala ako sa tabi niya. But sa kabila nun, hindi nagbago yung ugali niya, lumaki pa rin mabuting bata. Kaya for me, ito pa lang yung mga oras at panahon na nagbabawi ako sa kanila. Kaya pag may mga araw na sabay-sabay kaming walang pasok, talagang hindi nyo kami matatagpuan dito sa bahay. Kaya kung
mapapansin ninyo, hindi na rin ako masyado gumagawa ng vlog. Nagpahinga din ako kasi gusto ko talagang spend yung oras ko sa family ko. Madalas nasa labas kami, minsan kumakain kami dito sa Richmond, kumakain kami sa Burnaby, kumakain kami sa Vancouver at kung saan-saan pang lugar dito sa British Columbia. We are just enjoying our life here. Hindi kami yung parang ini-stress ng masyado ng mga nangyayari sa immigration. Kasi kagaya ngayon, ang dami kong kakilala dito ng mga temporary workers na mapapauwi na dahil nga na out of status na. And yung ilang kababayan natin na mayroon pang mga nalalabing ilang buwan, sabi nga nila sa akin, Ferds, hindi na kami makapag-focus sa trabaho. Every day na gumigising kami, instead na nakapokus kami sa trabaho, ang iniisip daw nila, yung status nila. Alam niyo yung everyday silang naghahanap ng malilipatan. Alam niyo yung focus nila sa trabaho ay wala na doon, kundi na doon sa paghahanap na ng employer. Kaya doon sa mga kababayan natin na nakikita ko nagko-comment, Sir, wala pa rin ba yung application ninyo? Sa totoo lang, ini-enjoy lang namin yung buhay namin dito. Hindi kami nagmamadali. Kung ibibigay ni Lord, salamat. Kung hindi naman, walang problema. Sabi ko naman sa inyo lagi, ready kaming uuwing mag-anak. Dahil naka-ready na to, inorient ko na tong pamilya ko bago pa sila pumunta dito. So right now, we are still waiting for the final decision ng aming permanent residence application. Compared do sa ibang applicant na nakita ko na until now, nag-aantay pa rin ng kanilang eligibility. So hindi sila maka-apply ng bridging open work permit. So ang nangyari do sa iba, dahil na-expire ng status, nag-uwian na lang sa kanilang mga bansa. Yung iba nakita ko, umuwi na ng kanilang mga home country. Yung iba, yung mga Pilipino, umuwi na ng Pilipinas at doon na lang daw mag-aantay ng kanilang application ng permanent residence. So hindi naman ako nagmamadali kasi sa totoo lang po, ito I want to be honest with you guys. Marami pa din ako nakikita dito mga yung iba nakuha na yung PR pero alam niyo nahihirapan pa rin sila sa buhay nila dito. Yung iba nag-i-struggle pa rin talaga kasi alam niyo yung pagbabudget, kung paano babayaran yung mga bills, then yung trabaho nila dahil nag-change job sila, lumaki na yung renta nila, so hindi nila alam kung paano i-handle yung finances nila. May mga kilala ko ditong natanggap na yung PR nila pero alam niyo yung parang gusto na lang nilang i-give up at bumalik na lang sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko, instead na antayin natin ang antay na lumabas yung ating permanent residence application, enjoy lang natin tong Canada. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa future. Kesa mag-focus tayo kakaantay, hindi natin namamalayan, hindi natin na-enjoy yung bawat araw na dumarating. Well, sa dami talaga ng pagbabago ngayon dito sa Canada, sa nakikita ko talaga napakarami ng umuwi. At kaya doon sa mga nagme-message sa akin, nagtatanong, Sir, kumusta na ba ang lagay ngayon talaga sa Canada? Ano ngayon ang katotohanan na nangyayari dyan? Sa nakikita ko po ngayon, marami na yung mga na dito sa Canada ang mapapauwi at marami na din talaga yung nahihirapang makalipat ng employer dahil pa-expired na yung kanilang mga working permit. Kaya yung iba ay nagtatry na lang ng Europe kasi nakikita ko ang daming hiring ngayon sa Europe eh. Hanggang dito na lang muna guys at kami magbe-breakfast muna ng family ko and then maya-maya tatawag nga daw yung company na gusto kong ma-interview. So hindi natin alam. Tatanong ko lang kung ano yung mga offer nila, kung maganda ba yung deal, hindi ko alam. So let's see kung ano mangyayari. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo naghahapit. Okay na sa akin yung ganitong schedule na kagaya niyan. Mamayang gabi pa uli ang pasok ko. So marami akong time para sa family ko. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kita paano updated kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. See you on the next one. I love you all. God bless. Bye-bye.